We have with us today ang owner at general manager ng Old Manila, si Engineer Jody at saka si Miss Net. So, good evening po sa inyong dalawa. So, basically po, ang subject requirement namin ay malaman kung ano yung distribution management process ng Old Manila. So, we have 5 questions for you today. At under dun sa mga 5 questions na yun, meron po tayong sub-questions na po pwedeng itanong depending dun sa aming curiosity bilang mga students. So, first question, ano po yung history ng Old Manila? Good evening sa inyo. Ang history ng Old Manila, Lugawan, nagsimula ito nung ah, estudyante pa ako. Mahilig akong kolekta ng mga lumang mga kung ano-ano luma, motor, mga lamesa, mga kung ano-ano, basta luma. Nung marami na ako, hindi ko namamalayan na marami na pala ako nakakolekta. Ang nagtayo ako ng man cave sa bahay, nandun lahat. At yun, ang nakakakita lang, yung barkada ko. Doon kami nagkakainan, ganyan. Naisip ko, paano makikita ng mga ibang tao yung koleksyon ko? Hindi nyo na itatanong, mahilig din akong magluto. Saka, mahilig kumain. Kaya yung recipe ng lugaw, sa akin din ang galing. Ako lang ang, kasi mahilig akong pumunta sa iba-ibang lugar, kakain ng lugaw. Kung ano yung masarap na lasa, yun ang kinukuha ko. Kaya malakas yung taste bud ko. Kaya kong alamin kung ano yung ingredients niya. Kaya, yun, ah, badal sabi, naisipan akong gumawa ng business na lugawan. Na-incorporate ko lahat ng mga collection ko doon sa business na yun. Siyempre, una-una, yung munang sa lugaw muna. Tapos, kung paano ko kung paano ko di-design yung lugar hanggang sa yun nga, hindi niyo na itatanong ah yun nga palang Old Manila, pangalang Old Manila, kung bakit kung ginawang Old Manila. Kasi way back 1850s, ang Taytay, ang Antipolo, distrito siya ng Tondo. Ang Tondo nung araw, Tondo Province. After 1859, naging Manila Province. Tapos, mga ilang dekada ba, nung kainitan ng Philippine Revolution, nahati yung Manila Province. Naging Morong Province yung parte ng ibang bayan, katulad ng Cainta, Taytay, Angulo. Naging parte ng Moro, kaya Cainta, Morong, nung araw, yun yung province. Tapos, nahiwalay siya sa Manila Province. Kaya yun yung, kung makikita nyo, yung bandera ng Pilipinas, di ba may walong sinag yun? Kaya magtataka kasi yung walong sinag na yun, Manila, Laguna, Cavite, Batangas, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija. Ibig sabihin, ang laki ng Manila na yun. Province yun. Kaya sakop tayo ng Manila. Kaya yung pangalang Old Manila, hindi na release kung tayo taga-Kainta, na tama lang na dito magkaroon ng Old Manila na pangalan na na-incorporate ko yung mga collection ko ng araw mga collection. Yun, doon nang nagsimula yung history ng pangalan at saka yung sa lugawan. Okay po. At para naman po sa ating, kumbaga yung role niyo po as manager for day-to-day basis, ano naman po yung offerings ng Old Manila ngayon? Yung Old Manila po, ay magandang gabi po. Yung Old Manila po, hindi lang siya nag-offer ng food. Actually po, nag-start po sila ng lugawan. Then, nag-pandemic, then naisip nila,
parang medyo na bawal yung mga kain-kain ganyan. Then nung after nung medyo bumabalik na, naisip ng mga boss na maglagay ng entertainment. So, nag-ano kami ng banda, start lang nun, kasi medyo pandemic pa din naman. Start ng banda Friday, Thursday, Friday, Saturday lang. Tapos nung medyo bumabalik na rin yung industry, nag-ano na kami ng everyday na banda. Ayun, parang inano namin na mayroon kami na-offer na good food, tapos entertainment, ano. Tapos ang store namin open siya almost 24 hours. Then kasi ang lugawan namin start ng 9 o'clock hanggang 2 ng madaling araw or hanggat may tao pa. Minsan mabot kami ng 5, tapos magsasara hanggang, tapos 9 o'clock. Yan. Opo. So parang ang pinaka binabalik-balikan nga daw po dito ay yung lugaw ng Old Manila. Yun talaga ang best seller natin. Tapos pagdating naman po dahil nakapag-start naman na po tayo no pre-pandemic pa. So post-pandemic naman, pagdating po sa development, ano po yung may share niyo sa amin na naging development ng business natin sa Old Manila pagdating po sa partnerships, sa interior, yung kabuang look po ng place natin and yung pamamalakad or yung atin pong sistema sa loob. Unang-una, doon sa design ng kasi nung una magkahiwalay yung lugawan at saka yung sa restaurant. Pinag-isa na namin. Kasi inisip namin, wag na hindi pagsamahin kasi isa lang naman ang konsepto. Minsan may kumakain ng lugaw na gusto rin makinig ng banda. Kaya naisip namin ipagsamahin na. Ngayon, siyempre, nung una, parang experiment lang kasi tingnan namin kung magkiklik. Medyo nag-click naman. Kaya dinidire-diretso na namin. Tapos, pumunta ang galing ng aming manager dahil ang nangyayari kasi, halimbawa, itong month ng Oktoberfest, siya nakakaisip kagad, malayo pa lang, naisip na niya kagad yung mga events na pwedeng i-gawin ng sunod-sunod na yun. Kaya 1 month o 2 months before, inaaral na namin yun ng preparation, tapos yung design na stage, lahat. Para hindi magsawa naman yung mga tao. Yun ang develop na parang may bago tayong gano'n. Yung mga ibig ang business, kailangan ng mga pakulo niyan. Kaya si Sister Net, pumunta sa rin sa mga ganyan humawak, panatag kami na yung 40 niya, magagawa niya ng ano. In addition to that, yung start nila ng lugawan, dun pa lang yun, maliit. Then, naglagay din sila ng banda doon. Pero, sobrang dumadami na yung crowd namin. Since post-pandemic na nga, pwede nang gumimik yung mga tao, pwede na lumabas. Hindi na kayang accommodate ng lugar namin doon, yung mga customers. Then, nag-decide yung mga boss na lumipat sa mas malaking place, which is ito. And ito naman, napupuno naman siya halos everyday. Lalo pag weekends. And lalo pag may mga events, hanggang labas talaga. Opo, and I'm also a personal witness dun sa ating development sa Old Manila. At para po sa panghuling tanong dun sa first set ng question. So, throughout the years, ano naman po yung, kumbaga, what are you most proud about sa establishment ng Old Manila? Bilang owner, pumunta, lihiti mo kaming taga rito sa Cainta bilang magiging proud na kami sa nangyayaring sitwasyon na kasi halimbawa nagsimba ako kami pamilya, may mga kasalubong ako, Kilala na siya. kilala na yung Old Manila.
o minsan hindi ko alam yung banda na sabi ko, pumunta na lang kayo para makakablog. Pero mas o kaya, mga kasalubong mo, oh, sarap na ng pagkain nyo, sarap ng luto nyo. Nakaka-proud. Kasi, nagsimula lang sa maliit, ngayon medyo lumalaki na. Tsaka, yung mga yung mga magsasabi sa iyo, lahat, may bata, matanda, mga middle ages. Medyo masarap pakinggan. Saka nakaka-proud ako. Sa pag sinabing Old Manila, yung lugawan, alam na talaga nila. Alam mo, gusto maglugaw, dito na talaga sila pumulugaw. Then marami kaming mga customers, mga vloggers, mga kilalang mga personality na rin na nag-vlog dito. Inaano nila yung face namin. Kaya nakakatawa. Nasi-share niyo po yung joy ng service So, dun sa mga customers. Saka yun nga yung mga banda namin, minimake sure namin na the best talaga yung mga banda. Saka yung mga pagkain, ano kami ng magaling na chef, yun, talagang mapagmamalaki naman namin yung siniserve namin. Ah, yung next na question po, may mababanggit po ba kayo na strengths na nakakapag-stand out sa Old Manila and yung mga weaknesses po na pwedeng improve? Strength, ayan. Kaya namin i-accommodate kahit marami, kahit ano, it's a matter of ano lang naman eh. Kailangan lang namin aralin, kailangan namin prepare. Bawa, may mga events nga na darating, kaya namin yan. Basta bigyan nyo lang kami ng time. Kasi, ano naman yan eh, hindi naman laging biglaan. Pero yun nga, siguro yung weakness din, minsan, sa sobrang dami, nagkukulang kaming tao, medyo mabagal. Siguro yun lang naman, pero mas magandang ano yun. Ah, pero kaya pa rin naman. Kaya pa rin i-accommodate. Yung sa opportunities naman po and sa threats in terms of competitors na may mga kilala din pong lugawan. So, paano po kayo na-differentiate sa kanila? Sa ganun, parang wala akong kilalang lugawan na oo, dito sa vicinity namin, kami na yung isa sa pinakamalaking lugawan. Pero, ako naman bilang owner, panatag ako na mas masarap yung lugawan namin. Oo, yun talaga yung binabalik-balikan Yung binabalik-balikan yung dito. lasa. Kasi quality talaga. Kahit sabihin natin na mas mahal siya sa iba, pero talagang makakuha mo naman yung quality ng lasa. Ibabalik-balikan talaga. At sigurado po makaka-relate si Sean mamaya. Mamaya, hindi pa ako Kung ano talaga yung lugaw na yan. Okay, so dadako naman po tayo sa pangatlong ano na po, set of question. So una, sa inyo po na tanong, as a branch manager, kumbaga ito po isa sa mga naging branch ng Old Manila, ano po yung role na ginagampanan nyo everyday? Everyday. Sobrang malawak kasi yung scope ng work ko eh. Grateful naman ako na mula na napunta ako dito, binigyan ako ng mga boss ng full blanket authority na mag-decide, mag-hire, mag-fire, lahat. Lahat ng ano dito, pag hindi ko na kaya, saka ako sa kanila humingi ng tulong. Pero medyo kapag kaya naman, okay pa naman. Yung scope ng work sobrang ano, from marketing, yung mga ano, kailangan namin yung actually mga lista-lista lang talaga dapat eh. So, tsaka yung mga fast moving items yan dapat kailangan meron. Kailangan hindi nawawala. Ayoko nang ano, may out of stock kami. Kaya sa pag-marketing ako na yung ano nun. Kapag halimbawa, wala yung nagma-marketing sa amin, ako na rin. One-man team na ako dito eh. Pag, kailangan alam ko din yung lahat ng gawain. Pagluluto, gaya niyan, kanina wala pa yung chef namin. So, kaya kong siyang iluto, kahit dishwasher, lahat. Kaya naman. Yun yung everyday na ginagawa. Pagka, gaya niyan, mula kaninang umaga nandito na ako kasi off yung nagluluto namin. Kaya naman.
na gagampanan naman. So, as a branch manager, sobrang hands-on niyo po talaga dun sa... Ayun yung kailangan talaga eh. Para mag-prosper yung business, kailangan hands-on talaga. Kasi, syempre, kahit yung mga tao natin, magagaling yung mga yan. Kaso, syempre, kailangan pa rin ng tututukan mo sila para hindi sila maging complacent. Pagdating sa trabaho, kailangan walang reklamo, gano'n. As much as possible, walang reklamo. Okay po. And related yung second question po natin sa nabanggit nyo kanina na paano po ang inventory natin sa kitchen? Ayun, inventory namin, meron kaming, di ba, from marketing, maglilista kami ng lahat ng pumasok, namili. Lahat ng pumasok, lilista namin. Then, at the end of the day, pag mag-inventory na kami sa gabi, nililista rin lahat ng lumabas. So, malalaman namin kung ilan na lang yung stocks, kung alin dapat bilhin, alin dapat yung medyo dapat i-push kapag meron pong maraming ano. Ayun. Opo, kasi sa amin po sa marketing, meron po tayong tinatawag na intensive distribution. Kumbaga po, since nasa food industry po tayo, kailangan patuloy yung ano po na yung pag-ikot ng mga supply natin. Hindi siya pwedeng kumbaga nauubusan. So ayun po. And third question naman po, paano po yung naging sistema natin in terms of welcoming shareholders and yung competitive dimensions nga po natin among other brands or other food restaurant. Sa amin, wala pa kasi pumapasok ng mga shareholders nitong panahon na to. Nagsimula kami ng asa 5 owners lang, kaya yung 100%, ito 20% kami sa sales. Tapos, sa ano naman, sa bilang bilang lugawan, siyempre meron na kaming food panda, parang competitive na rin kami sa iba na meron na rin kami mga deliveries. Susunod, ano ba? Ayun, ongoing na rin yung process ng application namin sa Grab. Ayan, tsaka yung marketing as we all know, yung pinakamagandang platform ngayon social media. So yun, na ano namin doon. Doon namin napapost. Siguro rin yun namin, tsaka ni Sisnet, na yun nga, yung hindi umabot sa yung mga sa inventory, yung expiration date ng mga Kaya, na mahigpit kami sa mahigpit kami ganun doon. eh. Kasi yung quality namin, quality control, kailangan napupush yung talagang lahat gumagalaw para hindi nauubusan. And then yung lugaw namin, everyday, ang bago yan, lagi. Sa isang araw, halos yan, pangalawang luto na ngayon. So iniwasan namin na magkaroon ng pangit na masasabi. Kaya konting Ingatan natapon talaga namin. namin image. Yun ang kailangan. Para maging competitive kami sa ibang mga katulad namin mga food. Okay po. So, pagdating naman po dun sa kanina, meron na rin po kayong mga na-mention na kung paano po natin ginagawa yung sistema sa loob, paano yung kilusan ng manpower natin. Pero ano po yung service design natin na maituturing? Kumbaga, paano po yung pagtanggap ng orders, ganun po, paano yung pag-welcome pag may dumadating na bagong mga customers. So, explain niyo po. Ayun, actually lahat sila, attentive yan sila. Pag may dumadating na, may nakaabang na yan, yung waiters, kukuha ng ituturin seat kung ilan sila. Tuturo kung saan upo, then may menu na siya. Then papa-orderin, then babato sa kitchen, tapos may prepare, then ilalabas. Minimake sure namin na yung bawat order ay mabilis. Mga 5 minutes or depende kung anong order. Pero kailangan, para first order siya mismo, siya yung unang lalabas. Para walang magagalit, walang... Sa position naman namin, minsan tatlo kaming owners na biglaan lang darating.
tinitingnan namin kung nagagawa talaga yung ano, yung trabaho. Minomonitor namin. Bigla lang kami darating. Tapos kaya alam naman nila yun. Kaya yun ang sekreto namin na kahit wala kami, ramdam namin na tama yung ginagawa. And then po yung trust din Oo. sa mga tao. Next question po. Can you tell us something about why you chose the layout for the store? Kung bakit nasa gitna yung mga tables, tapos nasa gilid yung stage, and yung pwesto ng preparation ng food. Actually, itong stage na to, ito na yung pinakamagandang spot niya. Kasi dati lumikot kami doon, parang hindi nga kayang accommodate lahat. Then ito kasi, pag napuno, sakto kita lahat. Then yung preparation, yan, sa gilid lang. Para madaling accessible lahat. Kung may tatanong nyo, panglimang arrangement na to, panglimang lipat na to, ito na yung pinakamagandang spot na ginawa namin. Yan, Kaya fix na tama yan. yung tanong nyo, every year, nagpapalit kami ng pwesto, kung saan yung pinakamagandang pwesto. Ito yung pinakamatagal na nangyayari pwesto nangyayari. Pati doon sa loob, yung ikot ng mga gamit sa mapapadali. Okay po. Ika nga nila yung challenge inevitable yan sa buhay natin eh. So, maski pang personal o professional na career man natin or in doing business, ang dami pa rin pong pwedeng maging challenges para sa atin. So, kung meron man, ano po yung may share nyo sa amin na kinakaharap na challenges ng business ngayon? Sabi nga nila sa business, hindi naman siya laging panalo eh. Meron kaming days na sobrang matumal, ganun. Hindi talaga siya everyday, pero minimake sure naman namin na pagka may mga days naman na pwedeng umabot. Pag ganun, nagkakaisip kami ng mga promos, para makilala, mag-click, ganun. Sa mga days na hindi, alam mo, pag-ulan, yun nga, deliveries, para kung hindi makapunta yung mga tao, parang inaano namin na makabawi. Tsaka pag maraming tao, talagang nababawi naman. Okay naman. Last question po. How do you stay afloat during off-peak seasons, especially regarding the rising prices of raw materials? Paano nyo po nagagawa na hindi po ma-compromise yung quality pero kumikita pa din po kayo ng sapat? Sa akin naman, experience ko, pagka mako-compromise yung lasa, pagkain, malayo pa lang, 1 month before, sinasabi namin sa customer namin, magtataas kami ng 10 pesos. Kasi, magtaas ang presyo ng manok, gano'n. Maintindihan naman siguro nila. Kesa naman, ang gagawin namin, babawasan namin yung laki ng manok. Doon, yun ang iniingatan namin. Okay na magtaas ka sa presyo, wag lang doon sa quality. Oo. But for the record, isang beses pa lang tayo nagtaas. Oo. Kasi kaya naman. Kaya naman. And I guess yun na po yung end ng ating interview. Thank you po ulit sa pagpapa-unlock ng aming imbitasyon na makausap kayo. This would be a very good help para sa amin na matapos din yung requirements. And thank you po. Salamat. Thank you din po. Yes. Ibigay